Magandang araw lahat. Narito pong muli si Teacher Jerry Andrada Java para sa pamamahayag pang campus o campus journalism. At ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagsulat ng column o pitak. Narito po ang isang halimbawa ng column na nanggaling mismo sa balita o sa dyaryo. Ang kanyang column title ay Divorce Bill, Lusot na sa Senado. Yan ay sinulat po ni Gemma Garcia sa Filipino Star ngayon. Narito po, isa naman po, empleyado sa NAIA na huli cam na may nilunok o manong papel, dayuhan na wala ng $300. Ito po ay balita. Yung kanina po, yun po ay column. Ano ang pagkakaiba? Ano ang pagkakapareho? Ang column po ay isang opinyon na nagbabase po sa kung anumang kasalukuyang iso, ay yung mga bagong kaganapan. Nakukuha po natin yan sa isang balita. Ano-ano ang layunin ng column o pitak? Una, natutukoy ang mga mahalagang puntos na dapat tandaan sa pagsusulat ng opinyon o column na ipapakita ang kahalagahan ng column sa malayang pamamahayag at nakasusulat ng isang column batay sa mga impormasyong nasa saad. Ang column ay isang palagiang latalain. It's a regular feature sa pahayagan na nagtataglay ng palagiang pamagat o regular title, your column head, kagaya ng sapul ni Jarius Bondok. Madalas mayroon ng kilalang heading at byline na manunulat o editor. Nagbibigay ng ulat o komento tungkol sa isang malawak na interes gaya ng politika, teatro, isyo at iba pa. Narito ang halimbawa po. Ang kanyang column title sa araw na yan sa pagkakasulat niya ay Pag-unawa sa kanyang salita. Ang kanyang column head, ang palagiang title ng kanyang column, ang column head niya ay Punto de vista or point of view. Punto de vista. Palagi yan ako susulat dyan. Yung punto de vista kasi yan yung column head niya. Tapos yung napapalitan lang ay yung column title na Pag-unawa sa kanyang salita. Ang byliner, ang columnista po ay si Carlo J. Molina. Yan ay tungkol sa salita. Walang ibang nararapat na reaksyon kundi pag-iling na ipinahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na dapat gamitin ng lahat ng alagad na media ang kanilang creative imagination sa mga panahong kanilang pilit iintindihin at pag-aralan ang totoong konteksto na mga noon pa may pabago-bagong pahayag at salita ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga sinasabi ni FPRRD. Narito po ang mga halimbawa ng mga tanyag na kolumnista sa mga dyaryo. Ayan po sa Abante, ayan po sa si El Rey Villafuerte. Ang kanyang column head ay Ayuda at iba pa. Si Senator Win Gatchalian, Win sa edukasyon. Si Representative Zaldico, Bicolano ako. Si Joselito de los Reyes, Talas, Salitaan. Si Senator Risa Hontiveros, Wala kayo sa mama ko. At saka si Senator Bongo, Mr. Malasakit. At saka sa ilalim ng bawat bawat column head, mayroon dun ang kanilang column title. Protection sa cellphone scam, ito doon na. A mental health crisis, isang silent killer. Ako Bicol na mahagi ng mga wheelchair. Kapitan at kagawad, ligtas at masayang bakasyon para sa mga bata. Tutukan, proteksyonan ang mental health ng mga Pilipino. Yan po ang kanilang iba't ibang pananaw sa iba't ibang bagay. Nandito ang mga halimbawa ng column. Meron pong tinatawag nating editorial column, showbiz column, or entertainment column, community correspondent, critics review or movie review, fashion column, food column, sports column. So, kahit anong interes mo, napakalawak po ng pwedeng pagsulatan mo ng column o pagkunan mo ng opinion o ideya. Narito po ang pwede mong pagkukunan ng impormasyon. Kumuha ka dapat ng impormasyon mula sa mga balita, current news, current trend, current events, pagmamasid o observation, mga panayam or interviews, kapuri-puring mga proyekto, commendable projects mula sa community, pananaliksik o research, at saka pagsisiyasat o investigations.
Number 1 po dyan, of course, yung balita o current news, current events. Kasi dyan po natin makukuha yung news tag na kailangan natin sa paragraph 1 o sa pamatnubay o lead. Ngayon, paano ngayon sumulat ng column? Ang columnista o manunulat ay malayang gumamit ng anumang estilo ng pagsulat. Tulad din po siya ng feature. You can have, maaari kang magkaroon ng iyong sariling estilo. Maaring sanaysay o pagkwento. Sa ibang pagkakataon, maaari rin siyang gumamit ng verse o salawikain, tulad ng ganyan, mga dialogues, like that. Napakalaya po, no? Tulad ng feature. Paano ngayon ang pagpili ng content o nilalaman? Una, tukuyin kung bakit ka sumusulat ng column. Yung purpose. What's your purpose? Bakit ka sumulat? Alamin kung ano ang gusto mo o ng iyong editor tungkol sa column. Nais mo bang mag-aliw o magbigay alam? Ang pagtatanong sa sarili kung bakit ka sumusulat ay makatutulong sa iyo na malaman ang magiging focus ng iyong column. Kailangan alam mo, gusto mo bang magpatawa, magpaiyak? Gusto mo bang pumuna? Number 2, magkaroon ng focus. Ituon ang iyong column sa isang paksa lamang, one theme only or one idea only, hanggat maaari. Maaari mong simulan ang talakayan sa pagbibigay mo ng iyong opinion sa isang issue. Tiyakin lang na malinaw sa iyong mga mambabasa kung ano ang sentro o focus o subject ng iyong argumento o ng iyong mga pananaw o posisyon o opinion. O kung tungkol sa katatapos na Miss Universe ang iyong gustong gawan ng column, mag-focus ka po dyan. Huwag nang haluan ng iba pang mga bagay. Number 3, isulat ang iyong opinion o posisyon, mga pananaw sa mga bagay-bagay na yan. Hindi tulad ng mga traditional na anyo ng pamamahayag o balita o tulad ng balita o editorial, ang isang column ay may katangiang maging biased o opinionated kasi nga ito ay personal. Subalit, tandaan na kasi yung balita po, napaka-stricto po ng balita. Bawal po isali ang sarili po sa balita. Lalong-lalo na po sa editorial, bawal po yung mga first-person point of views. Bawal po ang paggamit ng I, me, my, mine, ako, akin, ako, ko, yan. Subalit, tandaan na kahit na ang column ay naglalahad ng opinion at bagamat may kinikilingang panig, bias ka, hindi dapat mawala ang integridad na iyong sinusulat, ang iyong credibility. Siguraduhin ding hindi ka nakapagninira ng sinuman. Otherwise, magkakaroon ka po ng libel. Number 4, pumili ng napapanahong paksa. Ang paksa mo na dapat na piliin mo o sulatan mo ng issue o ng column ay yung napapanahon. Kung ano yung trending ngayon ng mga issue o ng mga balita. Ang mga balita ay kadalasang mabilis na lumilipas. Okay? Kapag sumusulat ng column, sigurado na ang issue o paksa ay 24 hanggang 48 na oras pa lang pagkatapos ng kaganapan. Otherwise, yan po ay magiging history na po. Pumili ng mga nauugnay na paksa na mayroon kang magandang pananaw o payo. Ang column po ay kailangan timely, napapanahon. 5, sumulat ng mga paksa tungkol sa tao. Kasi yung mga audience mo ay mga tao, kailangan mong hikayatin sila na maniwala sa iyo. Pumili ng mga paksa sa iyong column kung saan maaari kang magsulat tungkol sa tao. Ang paggamit ng mga totoong tao sa iyong column ay nagbibigay ng malakas na epekto at makakatulong upang mapalakas ang iyong punto. Kailangan may totoong tao, may totoong pangalan. You mention names, you name names. Do not be afraid to name names. As long as meron ka pong mga ebidensya. Kailangan totoong tao, hindi katang-isip, hindi bunga lamang ng iyong imahinasyon. Ang pagsusulat tungkol sa mga konsepto at patakaran na hindi gumagamit ng mga pangalan o walang epekto sa mga mambabasa, yung mga general, wag po yun. Kailangan may epekto, may effect ka sa mambabasa. I-localize o personalize ang iyong column. Kailangan, kasi kung personalize o localize na sa community mo, mas makaka-relate po kasi ang iyong tagabasa, ang iyong mambabasa. Kung ikaw ay sumusulat ng column para sa isang lokal na pamahayagan, maaaring gumamit ng mga paksa sa lokal na perspektibo o pananaw o POV. Maaari mo rin gamitin ang iyong sariling karanasan upang maipakita na ikaw ay may first-hand experience o talagang karanasan mo talaga ito, hindi experience ni Numan. Sa iyo talaga. Na I think that would be better kasi nga ito ang column po ay personalized.
Huwag matakot na magsulat ng mga artikulo tungkol sa personal na paksa. Yan po, dapat kung ikaw po kasi ay isang kolumnista, magsulat ka ng column, kailangan ikaw matapang po, parang abogado ka po. Tandaan na sa column, malaya kang magayag ng saloobin o opinyon at ang personalization na ito ay nakatutulong upang mas maging interesado ang mga mambabasa. Panatilihin ang tema ng column. Mag-focus ka dyan. Siguraduhin ang iyong column ay tungkol sa parehong pangkalahatang paksa. Tungkol sa politika. At huwag kang lumabas dyan. Kung ito ay tungkol sa edukasyon lamang po. Kung tungkol sa lokal na issue at iba pa. Gayunpaman, dapat na magkaroon ng iba't ibang paksa sa loob ng iyong tema. Yan po ay tungkol kung hindi po yan pang-contest. Kung yan po, kung ikaw ay talagang regular na po na columnista gaya ni na Rizal Tiveros, may regular ka na talagang space o espasyo sa dyaryo. Yung regular mo talaga na trabaho. So yan. Ngunit kung sa contest o sa DSPC, RSPC, NSPC, hindi mo kasi alam kung anong paksa ang ibibigay sa'yo. Maaari kasing magsawa ang iyong mga mambabasa kung ito ay paulit-ulit. Yan. Hindi mo sanabi ko tungkol kung ikaw ay regular na kolumnista sa isang dyaryo. Alamin kung sino ang iyong mambabasa. I think this should be rule number 1 sa column o kahit sa ano pa mang genre ng pagsulat, no? O klase ng pagsulat. Kailangan nasa isip mo dapat kung sino ang iyong mambabasa. Ano kaya ang magiging reaction nila sa pagkabasa nila ng iyong sulat. Iba ang atake sa mga paksang pangkabataan. Yan. Sino bang audience mo? Mga bata ba? Mga teenagers ba? Mga guro ba? Mga masang Pilipino ba? Negosyante ba? Professional? Magulang? Mag-aral? Politiko? Etc. Kailangan alam mo yan. Kailangan makuha mo yung kanilang kiliti at interes. Isipin kung sino ang target na mambabasa at kung paano makakaugnay sa kanila o makaka-relate sa kanila, makaka-connect. Kasi po, kung wala kang connection, walang magiging komunikasyon, walang magiging epekto yan sa kanila. Mayroon iba't ibang struktura sa pagsulat ng column. So, subalit sa pagkakalam ko po, kung ano yung struktura sa pagsulat po ng editorial, the same po sa struktura ng pagsulat ng column. Pareho lang po lahat. Ang tanging pagkakaiba lamang po ng editorial sa column, sa editorial po of course, yan, hindi ka po maaring gumamit ng mga first personal pronouns like I, me, my, mine, or ako, akin, ko. Sa tingin ko, naniniwala ako, bawal po kasi yan doon sa editorial. But dito po, sa column, pwede mong gamitin yun. Hanggat maaari, you can use that. You must use those. Be personal. Maaari kang sumulat ng column tungkol sa tiyak specific na paksa. Maaari ring sumulat ng column na question and answer, parang interview, upang magbigay ng impormasyon o magbigay ng payo. Maaari ka rin gumamit ng how-to format o DIY, do-it-yourself format. Sumulat na may malinaw na paksa. Dapat tiyak ang iyong topic. Huwag gawing komplikado ang iyong takda. Iwasan ang paggamit na nakalilito at technical na mga salita, jargons. Panatiling simple ang iyong pagsulat. Simple lamang po. Gumamit na maiikling pangungusap. Magsimula ng bagong talata at tuwing mayroong bagong ideyang nais bigyang pansin. Ang iyong column ay dapat nasa pagitan lamang ng 600 hanggang 800 na salita. Kasi sa editorial po, 300 to 500 words. Sa column po, kasi mas personal, mas marami kang maisusulat, maibabahagi, mas mahaba po ang column. Halimbawa po nito, ito ay tungkol sa, ito po ay galing sa Filipino Star ngayon. Ito ay tungkol sa Philippine College of Criminology. Tingnan natin ano ang issue dito. Dapat nang patawan ng pinakamabigat na parusa ang mga frontmen. Tungkol ata ito sa hazing. Kapag may namamatay na neophyte o bagong recruit sa hazing, kailangan na marahil ikulong sila ng habang buhay na walang tsansang mabigyan ng parole. Yan, napaka matapang po niya, Yan, binigay niya ang news peg, ang issue o sitwasyon, tapos may reaction siya dyan. Taon-taon, may naibabalitang neophyte na namatay sa hazing. Kailan pa matitigil yan? Kawawa ang mga magulang na nagtaguyod matupad ang pangarap ng mga anak na bigla lamang mapapatay ng walang kabuluhan.
isa na namang estudyante ay namatay sa ganyang uri ng karahasan. Ngayon, magkakaroon ka pa ng ebidensya. Ito ay si Aldrin Liari Bravante, isang criminology student ng Philippine College of Criminology o PCCR. Kung mayroon pang parusang bitay, siguro mas angkop na parusa iyan. Ang hazing per se ay labag na sa batas pero ginagawa pa rin sa maraming fraternity. Dapat ipagharap ng karampatang demanda ang mga master sa fraternity na gumagawa nito kahit walang napapatay. Bakit kailangan may mamatay pa bago kasuhan ang mga gumagawa nito? Wala akong tutol. Yan, you get personal. Pwede kang gumamit ng ako. Sa fraternity, kung ang layunin ay magtaguyod ng kapatiran o brotherhood, ngunit kung ang mga miyembro ay hinihikayat maging violente sa demonyo na iyan. Sa susunod na taon, sino naman kaya ang magiging biktima ng mga brutal na fratmen? Mga mambabatas, bumuo ng batas at bigatan pa ang parusa kahit sarili ninyo fraternity ang maaapektuhan. Wow, napakaganda. Ngayon gumamit ng AP style o Associated Press. Ang pagsusulat sa pamahayagan ay karaniwang nakasulat sa AP style. Kasama sa estiling ito ay mga tukoy na kinakailangan o requirements para sa pagpapaikli o abbreviations, balarila grammar, pamagat at pangalan, lalo tulad din ng spelling o pagbabaybay. Sumangguni sa isang gabay o maghanap sa online upang malaman ang mga patakaran ng AP style kapag sinusulat ang iyong column. Gumamit ng unang panauhan o first person point of view. Ito po ang sabi ko, hanggat maaari, isali mo yung sarili mo. Huwag matakot magsulat tungkol sa iyong sariling opinion o pananaw. Kapag sumusulat ng column, sabihin na ito ay iyong opinion. Huwag i-refer o i-quote ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggamit ng ikatlong panauhan. Maling-mali po ito o third person point of view. You'd rather say, sa tingin ko, ako ay naniniwala. Yan. Sa aking pananaw, yun. Huwag pong sabihin, ang manunulat na ito ay naniniwalang, huwag pong sabihin yung gano'n, no? Yan, ito pong halimbawa, labis kong ikinababahala ang mental health ng ating mga kababayan. Tungkol naman ito sa mental health. Lalo na sa ating mga kabataan dahil sa nagdaang pandemya at kasalukuyang mga suliraning ating pinagdaraanan. Yan, ako, umaasa ako. Yan. Sumulat kagaya ng paraan ng iyong pagsasalita. Ang isang column ay kailangan maging personal para kapong nakikipag-usap direkta sa iyong tagapagbasa. Personal kaysa iba pang uri ng pamayag. Hindi kailangan napaka-formal at technical ang wikang inyong gagamitin. Habang pinapanatili ang tamang balarila o grammar, panatilihing kaswal o personal ang iyong tono. But nababasa ko po sa halimbawa sa sinusulat po ng artikulo column ng aking mga writers dito po, meron po silang parang sinasabi na sa tingin ko maling-mali, no? Sinasabi nila nga halina't pag-usapan natin ang tungkol sa ganito. Ang pag-usapan natin ngayon sa araw na ito, wag po namang ganyan. Masyadong masyadong personal, masyadong connecta na po. Isulat mo na agad kung ano yung gusto mong isulat. Na halina't samahan mo ako sa pagsulat tungkol sa wag pong ganyan. Ibang usapan na yan po. Sumulat ng agaw pansin na lead, catchy lead o introduction. Ang pamatnubay o lead o introduction, ang pambungad na parte ng iyong column. So napakahalaga po nito. This will make or break. This will tell you if you will have an audience, a reader or not. Hindi tulad ng traditional na pag-uulat ng balita, ang iyong column ay dapat na magkaroon ng mapanglarawan o descriptive o picture at kapansin-pansin na simula. Kung ano ang bawal, iyon ay ginagawa ng mga kandidato ngayon sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. Kamakalawa, umarangkada na ang 10 araw na kampanya at may mga paglabag. Gaganapin ang BSKE sa October 30. Yan, may newspeg ka na dyan kung ano yung balita. Okay na sana ang simula ng kampanya sa unang araw pero kahapon, nagkagulo na sa mga barangay, nagkabuhol-buhol na ang trapiko dahil sa sandamukal ang dami ng supporters ng mga kandidato. Palagay ko, binayaran ang mga ito. Yan. Gumamit ng makatotohanang impormasyon. Dapat factual, non-fiction.
totoong tao, totoong lugar, totoong sitwasyon, totoong petsa, totoong sinabi ng totoong tao. Ang iyong column ay hindi dapat maging listahan ng facts o impormasyon, ngunit dapat mong suportahan ng katotohanan ang iyong mga pahayag upang mas maging konkreto ang iyong mga opinion. Sa bawat talata mo po, sa bawat paragraph, kailangan magsama po, mag-collab po ang iyong opinion at si facts o ebidensya. Magsaliksik at magsagawa ng mga panayam upang mapagtibay ang puntong nais ipabatid. Nakakalungkot isipin na marami pa rin ang hindi lubos na nakakaunawa sa usapin ng mental health. Akala ng iba ay simpleng tulog o bakasyon lang ang solusyon para matugunan ang depression o anxiety. Ang pinakakalungkot ay hindi nakakatanggap ng angkop at profesional na tulong ang maapektado ng mental health crisis, partikular na ang mga kabataang Pilipino. Sa datos, ayan, mayroon kang ebidensya ngayon or facts. Sa datos na nilabas ng Philippine Statistical Authority o PSA, umakyat ng 74% ang mga insidente ng suicide mula 2019 hanggang 2020, habang suicide ay naitalang pang 28 na pinakamataas na sanhin ng kamatayan. Noong 2019, pang 39 lang ang suicide bilang pangunahing sanhin ang pagkamatay sa bansa. Sa madaling salita, lumobo ang bilang ng mga namatay sa suicide simula noong sumiklab ang pandemya ng COVID-19. Mula sa pre-pandemic annual average na 2,752 noong 2017 hanggang 2019, umakyat sa 4,085 ang annual average na mga namatay sa suicide noong 2020 hanggang 2022. Yan, mayroon kang opinion yun. Nakakalungkot isipin. Yan. Gumamit ng analogy o analogies. Kailangan may analogy ka. Ikumpara mo ang sitwasyon na yan sa pang-araw-araw na halimbawa na ginagawa kung saan makaka-relate ang mga masang Pilipino. Ang paggamit ng analogies o pagkakatulad ay kapaki-pakinabang para sa paglalarawan ng isang punto. Higit na mahalaga ito lalo na kung ang sinusulat ay komplikado at pan-technical. Kailangan maintindihan yan ng mga masang Pilipino. Simpleng pagkakatulad mula sa pang-araw-araw na buhay ay makatutulong upang mas maunawaan ng mga mambabasa. Kailangan makarelate sila. Ganun pala. Halimbawa, ang lahat ng ito ay dahil sa paglalahok sa kanila na hindi higit sa 4 na sulok ng tahanan, paaralan at simbahan. Kami, ang mga kapwa ko ng Generation Z, ay inaari na parang mga puppet sa perya. Kinukontrol at pinagkakakitaan. Pero lingid sa kaalaman ng ilan, mailan sa amin na iminumulat ng sarili sa kaganapang nangyayari sa bansa. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at ang pagiging accessible nito, masasabi kong advanced kaming mag-isip. Basta may SIM card ka at may mobile data, may connection ka na sa mundo. Hindi tulad sa panahon noon na layo-layo ang bawat isa. Yan, tungkol sa pagiging advanced o Gen Z. So nagbigay siya ng analogy. Basta may SIM card ka na at may mobile data, hanggat may connection ka, may wifi ka, konektado ka na sa mundo. Yan ay pang-araw-araw na halimbawa. Maging mapanuri, be critical, be observant. Gusto ng taong magbasa ng mga column na naglalakas loob na pumuna ng mga tao o kaganapan sa totoong buhay. Tandaan lamang na pagkaiwasan ng panlalait, no? Wag pong maging palaaway. Wag pong basagulero, pagmamata at pagbibintang ng walang basehan. Huwag lumampas sa etika ng pamamahayag, okay? Be moral, kailan may moralidad pa rin, no? May ethics pa rin. Our own self-realization is the greatest service we can render the world. Sabi ni Ramana Maharshi. Yan ay halimbawa na kailan maging matapang ka, pumuna kung may dapat punain, pero kailangan this should be backed up by evidences. Kailangan sabayan mo yan. Dagdagan mo, lagyan mo ng mga ebidensya, mga facts mo. Magbigay ng solusyon. Tulad ng editorial, kailangan magbigay ka ng solusyon o sagot o mungkahi. Ang pagsusulat ng column ang perpektong paraan upang maging masigasig tungkol sa iyong pananaw at opinyon hinggil sa isang paksa o isyo. Gayon pa man, hindi maaring masulat lamang na puro reklamo at puna. Kailangan magbigay ka ng ano bang dapat gawin? Ng gobyerno, ng pamahalaan, ng mga guro, ng ahensya, ng komunidad, ng mga magulang, ng mga bata. No? Kailangan tapusin ang isang column ng pagbibigay ng solusyon. Nais ng iyong mga mambabasang malaman ang iyong opinion, ngunit mas gusto pa rin nila ng sagot mula sa mga ito.
Yan, halimbawa tungkol ito sa sa same registration law. Kaya noon pa natin tinutulak ito na pag-igihan dahil sabi nga ng Globe, bilyon-bilyon pa rin nakaka-enkwentro nilang spam at scam messages kahit na meron na tayong same registration law. Kaya muling paalala natin upang makaiwas sa panloloko, yan, nagbibigay ka ng mga sagot o solusyon. Kung wala ka namang sinalihan, huwag na sagutin ang mga messages o tawag na nagsasabing ikaw ay nanalo. Posibleng sa pagsagot mo ay pumasok ka sa mga link na magnanakaw ng iyong mga personal na impormasyon. Umiwas din sa mga too good to be true. Ang labanan po kasi ngayon, ang trending na labanan sa contest, sa pagsulat ng column, sa DSPC, RSPC, NSPC, paramihan po ng sagot o solusyon. Hindi lamang isa. Be specific. Umiwas din sa mga too good to be true offers na nakikita sa social media, gaya ng halimbawa ng mga bagay na inakala mong mura ang presyo, yun pala ay mga peke o madalas ay pag-deliver sa'yo, hindi naman akma sa in-order mo. Marami pa nga riyan ay pagbigay mo ng down payment, maglalaho na parang bula ang kunwari ay nagbebenta na magamit sa napakamurang halaga. Ngayong humuhusay ang mga hacker at manuloko o scammer, kailangan mapaghusay din at mapalakas ang mga programa ng ating pamahalaan laban sa cybercrime at mga hacking, phishing. Kung hindi makakasabay ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan, delikado tayong lahat. Kaya mag-ingat po tayo. Yan. Mga dapat tandaan sa pagsusulat ng column, kung ako ang kailangan mong sabihin ito, kailangan gumamit ka ng mga ganitong mga expression. Get personal, be personal, sound personal, talk personal. Kung ako ang tatanungin, sa aking pagsusuri, sa aking pananaw, sa tingin ko, sa totoo lang, sa aking palagay, naniniwala ako. Yan, at marami pang iba. Mga isyong maaaring pag-usapan sa pagsusulat ng column: panlipunan, ekonomikal, edukasyon, politikal, katahimikan o kaayusan. Pero sa contest, of course, nakadepende kung ano yung binigay ng proctor. Kaya hanggat maaari, kung ikaw ay columnista, kung ikaw ay contestant sa column, kailangan magbasa ka ng magbasa, manood ka ng manood ng balita, makinig ng makinig. Yan. Kailangan marami kang alam. Kasi otherwise wala kang maisusulat. Ang column ay dapat napapanahon o timely. Kaya nga, binabase natin yan sa Newspeg. Tulad ng Pangulong Tudling, ito ay may balitang batayan o Newspeg. Karaniwang nanunuligsa, pumupuna, paminsan-minsan nagpapatawa, nagpapabatid, nagtuturo, nagpapaalala at nanlilibang. Pero generally, ito ay nanunuligsa o pumupuna. Huwag mangaral o mag-sermon. Sinabi na nagpumupuna, nanunuligsa, pero huwag pong mangaral o mag-sermon na parang pari sa simbahan. O parang nanay na putak na putak, na huwag po maging nagger. Ilahad lamang ang katwiran at hayaang ang mambabasa ang gumawa ng sariling pagpapasya at reaction. We can only convince, but at the end of the day, sila po ang magdidesisyon sa kanilang magiging pasya pagkatapos nilang basahin ang iyong piyesa. Sundin lahat ang simulain na mabisang pagsulat. You have unity, clarity, coherence, at emphasis. Kailangan may kaisahan, linaw, pagkakaugnay, at diin. Specs. This is now our structure or format sa pagsulat ng editorial at ng column. Like I said earlier, parehong-pareho lang po. Una, mayroon kang specs. S is for your situation, P for your position, E for evidence, C for conclusion, S for solution. S at saka si P, sa situation, sa position, kailangan sa first paragraph mo, sa lead mo, kailangan andun na yung newspeg at saka yung reaction mo or opposition mo. E, ebidensya, mga 2 o 3 evidences, bawat evidence mo ay kailangan may opinion mo. At saka C, conclusion, and then S, your solution. Kailangan marami kang solusyon. Yan, situation at position. Balitang batayan, newspeg. Ano ang issue o problema ang nais bigyan ng iyong punto? Ano ang opinion mo sa issue? Yan yung sabi ko kanina, kailangan may newspeg at saka reaction or opinion mo. Tapos, may evidence. Mga mahalagang impormasyon na magpapatibay ng iyong punto. Mayroon ka dapat mga datos ka dyan, may details, facts, information, survey, research, studies, pangalan ng tao. Yan. Conclusion, do not
you have to end with conclusion but do not forget resolution. Buod ng yung opinion mo. Pwede mong i-recap, sabihin ulit kung ano yung position mo. Ipaalala sa mga mambabasa yan. Recall, recap. Ipaalala sa mga mambabasa bakit sila apektado sa paksang iyong pinupunto. Kasi what's in it for me, WIIFM, hanggat hindi mo yan maisasagot, hanggat hindi mo yan ma-connect sa yung reader, hindi sila makakaintindi, hindi sila maniniwala sa iyo. Magbigay ng solusyon sa issue. Okay, to conclude, let me leave you with my personal quotation. Your opinion has so much power. Make it matter. Bye, bye, bye. Don't forget to LSS. Like, share, and subscribe. LSS. Thank you so much.